Formal nang uupo bilang bagong gobernador ng Laguna si dating Vice Governor Ramil Hernandez. Yan ay matapos maihain kay E.R. Ejercito ang kautusan ng Commission on Elections na nag-disqualify sa kanya dahil sa di manoy sobra-sobrang ginastos sa kampanya noong eleksyon 2013. Nauna nang sinabi ni Ejercito na biktima lang siya ng pamumulitika ng administrasyon, bagay na mariing itinanggi ng Malacanang. Live mula sa Santa Cruz sa Laguna, may report si John Consulta. John? Jessica, isang misa nga sinasagawa ngayon dito sa harap ng Kapitolyo ng Laguna. May tansya natin dito, Jessica, mga 500 ang taga-suporta ni Governor E.R. Ejercito. Ito'y ilang oras lamang matapos niyang matanggap ang writ of execution mula sa COMELEC na formal na nagtatanggal sa kanya sa pwesto. Pagdating ng mga pulis na kasama ng DILG at COMELEC sa Kapitolyo para iserve ang writ of execution, agad pinadlock ng mga gwardya ang mga gate. Pinagbawalan ng mga taong lumabas at pumasok ng compound. Ang tauhan ng DILG at COMELEC pinababa sa kanilang sasakyan at pinalipat sa isang puting van bago tuluyang inihatid papasok ng Kapitolyo. Dakong alas 3 ng hapon, pumasok ang DILG at COMELEC sa loob ng gusali, diretso sa tanggapan ni Ejercito. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang mga opisyal. Kinumpirmang natanggap na ni Governor E.R. ang writ of execution. We have done our part, no, and as ordered by the COMELEC and in my capacity as Regional Director of the ILG, we have served the order. Effective today, he is ordered to cease and with the cease and desist order, effective today, si Vice Governor shall now be the Governor of the Province of Laguna. Si Governor Ramil Hernandez naman, sa loob ng kanyang sasakyan namin nakapanayam, handa raw siyang makipagtulungan kay Governor E.R. Ejercito para sa ikabubuti ng probinsya. Di raw siya bahagi ng anumang plano para paalisin ito sa pwesto. Sumusunod lang daw siya sa proseso ng batas. Wala po kaming political alliances na sinasabi, nakasagwat daw po ang Malacanang. Kahit sino po sa Malacanang, wala pong kumausap sa akin. Ako po naman, inirespeto ko yung opinion at feelings noong pong mga supporters ng Governor E.R. Wala pong tayong pepersonalin. Naglilinis sa labas ng clubhouse, nagtatabas ng damo, nagtatayo ng tent. Kanina, inaayos na ang clubhouse sa San Luis Sports Complex, Santa Cruz, Laguna. Dito mag-uopisina si Governor Hernandez matapos manumpa sa COMELEC kahapon. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng clubhouse, pero wala raw silang planong sumugod sa Kapitolyo. Lalo pat naging mainit ang pahayag ng gobernador sa unang pagharap niya sa mga taga-suporta kagabi. Tayo po ay naging malinis at wala po silang naibatong kahit anong kaso laban sa akin na nag-i-involve ng graft and corruption, pagnanakaw sa kaban ng bayan o plunder tulad ng nangyayari ngayon sa pamahalang nasyonal. Hindi na rin itinago ni Ejercito ang anya politika sa desisyon at ang sama ng loob sa COMELEC at Malacanang. Malinaw daw na ni Railroad ang inilabas na desisyon. Pilit po ako inaalis ng palasyo ng Malacanang sa pwesto dahil hindi po ako kaanib ng Liberal Party. At dahil po ako ay kaanib ng oposisyon, United Nationalist Alliance, Puwersa ng Masang Pilipino, na pinamumunuan ni Pangulong Joseph Erap Estrada. At oposisyon na pinamumunuan din ng PDP laban ni Vice President Jejomar Jojo Binay. Itinanggi ng palasyo ang bintang na politika ni Ejercito. Hindi nga raw nila kaalyado ang pumalit. Maliwanag naman daw kasi ang pinagbatayan ng desisyon ng COMELEC and Bank. Ang dapat maging matutunan ng lahat ng politiko. Ang klaro dito kung ano ang requirements ng election spending, dapat siguro sundin ng bawat elected official because nasa batas naman po yan na pwedeng maging basihan para ma-disqualify isang tumatakbong kandidato. Jessica, buong araw na hindi nagpakita itong si Governor E.R. Ejercito dito sa Kapitolyo. Subalit ayon sa kanilang kampo ay mananatili daw sila dito habang inaantay itong posibleng paglalabas nga ng TRO ng Korte Suprema. Samantala ay ramdam na itong paghihigpit ng seguridad sa paligid ng Santa Cruz dahil na rin sa nagkalat na mga checkpoints para mapigilan ang anumang mga masamang elemento na maaaring mag-take advantage sa sitwasyon. Samantala, Jessica, kanina rin ay nakuna natin itong unang pulong o meeting na ginawa
itong si bagong Governor Ramil Hernandez at kasama na nga niya rito itong mga pangunahing leader ng probinsya ng Laguna. Yan muna ang latest dito sa Laguna. Jessica. John, clarification lang. Effectively, who is in control of Laguna kung ganyang yung Kapitolyo ay kontrolado ng mga supporter ni Governor Ejercito at ito namang si Governor Hernandez ay nag-oopisina naman doon sa sports complex. Paano ba yung pag-dispose nila ng kanilang administrative powers? Sino ang sinusunod ng mga government employees? Paano yung mga ordinary transaction na kailangan gawin sa Kapitolyo? Ayon sa iyong Jessica, rin sunod na rin dito sa pinahayag ng DILG. Sinabi nila na mula daw sa araw na ito, ang kikilalanin na ng DILG na pinakapinuno ng Laguna ay walang iba kundi si Governor Ramil Hernandez. Hindi raw importante, Jessica, kung siya ay nag-oopisina sa sports complex o kung saan mang lugar dahil ang mahalaga raw ay magpatuloy daw itong administrative function ng gobyerno nga dito sa probinsya ng Laguna. Samantala ay ang sa ating impormasyon nakuha ay hindi naman daw puwersahin na alisin nga dito si Governor E.R. Ejercito at magpapatuloy raw yung business as usual na transaksyon ng mga mamamayan doon nga dito pa rin dito sa loob ng Kapitolyo, samantalang yung mga tauhan ng governor ay pupunta nga doon sa sports complex at makakasama doon ni Ramil Hernandez. Jessica. Okay, so pag ang isang ordinaryong citizen ng Laguna ay nangailangan ng papeles na kailangan ng pirma ng governor, ang pipirma si Hernandez na at hindi si Ejercito. Tama ka ron, Jessica, si Ramil Hernandez na ang kikilalaning gobernador at magkakaroon ng visa yung kanyang pirma para sa anumang transaksyon. Subalit sinasabi din ng DILG, Jessica, na maaaring magbago ang ihip ng hangin kapag sa oras na magbaba ng status quo anti-order itong Korte Suprema o TRO nga, na maaaring magpabalik doon sa sitwasyon kung saan ay gobernador pa rin itong si E.R. Ejercito. Subalit, Jessica, hanggang hindi pa ito nangyayari, ang susundin daw ay itong kautusan ng COMELEC na kung saan ay kinikilalang gobernador ng probinsya ng Laguna, itong si Ramil Hernandez. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, John Consulta.